Buhay na buhay ang pananampalataya ng mga debotong dumagsa sa Ati-Atihan Festival 2024. At hindi nila pinalampas ang pakikiisa sa tradisyonal na paapak sa imahe ni Senyor Santo Niño. Mula sa Kalibo, Aklan, yan ang tinutugan live ni Kim Salinas ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Pia, ilang oras bago pa man magsimula ang Sadsad Ati-Atihan, puno na ng mga bisita ang plaza, simbahan at gilid ng kalsada dito sa bayan ng Kalibo para masaksihan ang Mother of all Philippine Festivals. Makukulay na costumes, magigiliw na sayaw, at malalakas sa tugtog ng drums at lyres. Yan ang sumalubong sa mga nagsaya sa selebrasyon ng Kalibo Ati-Atihan Festival 2024. Ang festival zone, pati gilid ng kalsada, punong-puno ng tao na nagme-merrymaking kasama ang kaibigan, pamilya at katrabaho. Ang harap ng St. John the Baptist Cathedral, dinagsa rin ang blessing ng mga tribo na kasali sa Sadsad Ati-Atihan Contest. Isinagawa din ang tradisyonal na paapak o pagpatong ng imahe ni Senyor Santo Niño sa ulo at iba pang parte ng katawan ng mga deboto, lalo na ang may mga sakit sa paniniwalang gagaling sila. Ang ibang deboto, may panata din o panalangin na ipinabot kay Senyor Santo Niño. 14 years na po kami mag-asawa, wala pa po kaming anak. Kaya pinipray din namin na sana kahit isa lang, mabigyan din po kami. Ngayong taon, 35 na tribo ang sumali sa Ati-Atihan Sadsad Contest. Ang bawat tribo, kanya-kanyang estilo ng sayaw at tugtog habang naglalakad sa mga daan. Si Rose, lumipad pa mula Estados Unidos, dala lang ang mga anak para masilayan ang Ati-Atihan. Binabalik tanaw din sa festival ang kasaysayan ng bayan. Tinatayang nasa 2,000 police personnel ang idineploy ng Kalibo Municipal Police Station para mapanatili ang kapayapaan sa pista. Mahigpit ang inspeksyon at ipinagbabawal ang pagdala ng backpack, bottled water at matatalim na bagay. Pia, maaaring magsadsad o mag-merrymaking at sa gitna ng daan binuksan simula pa kanina ang daan dito sa Kalibo. May food festival din dito sa plaza kung saan pwedeng i-enjoy ng mga bisita ang mga masasarap na pagkain dito sa Kalibo. Samantala, bukas gaganapin ang Pilgrim Mass alas 7 ng umaga at susundan ng Grand Procession na bahagi pa rin ng highlights ng Kalibo Ati-Atihan Festival 2024. Pia? Kim, so mukhang yung mga nandyan sa likod mo ay talagang masayang-masaya na sa kanilang pagpaparty pero marami pang activities bukas. Hanggang anong oras ba inaasahan ang pagpipiesta dyan at pagdiriwang ng mga tao sa araw na ito? Kim? Alright, babalikan natin si Kim para makibalita ulit sa mga pagdiriwang na nangyayari dyan po sa Ati-Atihan Festival. Maraming salamat sa iyo, Kim Salinas ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Nauwi sa labo-labo ang tugtugan sa Kalibo, Aklan ilang araw bago ang Ati-Atihan Festival. Naglipara ng mga instrumento at tambol sa gitna ng rambol at tumawat ang mga pulis pero tuloy ang pisikalan ng dalawang drum and lyre bands. Patiyak kung ilan ang sugatan pero maayos na raw ang kanilang lagay. Dalawang suspect na pasimuno raw sa away ang arestado at inireklamo na. Bakit nagkagulo? Ayon sa mga pulis, nagpalakasan ng pagtugtog ang dalawang grupo. Pero ang sabi raw ng isa sa mga suspect, lasing siya at nasuntok ang kaibigan. Gayunman dahil sa gulo, pinaban na ng mayor ng Kalibo ang mga sangkot sa riot sa paglahok sa Ati-Atihan. May namemerwisyong sandamakmak na langaw sa isang barangay sa Antipolo City. Ang pinagmulan umano, isang poultry farm sa kabilang bayan pa. Nakatutok si Von Aquino. Kung saan-saan dumadapo o di kaya'y nagkukumpulan na tila mga bubuyog. Sangkatutak na langaw yan na problema ng Sitio Pulang Panyo, Barangay San Jose, Antipolo City. Pagpasok sa bahay ng pamilya Argilies, langaw na ang sasalubong sayo. Sa kama, maging sa kusina. Paano naman hindi ka mawala ng gana dyan. Hindi mo pa nabubuksan yung kaldero mo, nakaabang na yung mga langaw.
dito sa kaldero nila. Ang sugat ng lola na ito, di na raw gumaling-galing dahil nadadapuan ng langaw. Ang ilang residente sa kulambo na kumakain. Papasok muna namin yung pagkain dun sa kulambo bago kami papasok. Ang siste nga po, pagpasok mo, nakasunod na rin si langaw. Sino bang makaka-enjoy? Iinom ka ng kape, mamaya may dumayb na langaw? Ang kantin ng Old Boso-Boso Elementary School, di rin nakaligtas sa langaw. Ang karinderyang ito, literal na nilangaw kaya napilitang magsara. Ang itinuturo ng mga residente na pinagmumula ng mga langaw, ang poultry farm na ito. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, June 2023 nang imbestigahan nila ang poultry dahil sa mga reklamo. Yung pong kanilang mga naipangako na mga gagawing interventions, meron po silang mga hindi po natupad o nagawa. Iniakyat daw nila ang report sa provincial government ng Rizal. Ang municipality ng Baras naman na nag-issue ng business permit, 3 beses na raw nag-inspection sa poultry simula 2019. Pagpunta po namin doon, wala namang flies ma'am, talagang minimal lang talaga. Siguro nakapag-ani na sila noon. Nagbabahay-bahay naman daw ang mga tauhan ng poultry para mag-spray ng pamatay langaw. Pero ipinatigil ng isang residente dahil masakit daw sa dibdib ang amoy. Ininspeksyon ng barangay ang poultry. Nakausap na raw nila ang may-ari ng poultry at sinusolusyonan na raw ang problema. Double check po natin kung talagang natutupad yung pag-i-spray, paano mag-cleaning. Pinuntahan namin ang poultry para kunin ang kanilang panig pero wala raw doon ang may-ari ayon sa mga tauhan na humarap sa amin. Nang bumalik kahapon ang mga taga-Antipolo at Baras LGU sa poultry farm, hindi raw sila pinapasok. Gagawa raw ng report ang Antipolo CDRRMO para irekomenda sa Baras LGU na wag nang i-renew ang business permit ng poultry farm. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Sinulog fever sa Cebu at daan-daan ang lumahok sa fluvial procession sa Cebu City. Alamin na natin ang latest activity doon para sa Sinulog 2024 at nakatutok doon live si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nico, maayong hapon. Pia, kasalukuyan nga ang ginaganap ngayon dito sa Basilica Minore del Santo Niño ang Vizperas Mass matapos nga isinagawang solemn foot procession ngayong hapon. Sa kabuuan, naging mapayapa naman ang annual fluvial procession na isinagawa kaninang umaga. Hating gabi nang ihatid ang mga imahe ng Senyor Santo Niño, Birhen ng Guadalupe at St. Joseph sa National Shrine sa Birhen de la Regla sa Lapu-Lapu City. Matapos ang misa, isinakay ng imahe ng Sacred Family sa galleon para sa fluvial procession. Pinangunahan ito ni Cebu Archbishop Jose Palma, mga obispo at mga pari sa Basilica Minore del Santo Niño. Umabot sa 246 vessels ang lumahok sa fluvial procession kung saan binaybay ng galleon ang Mactan Channel papunta sa Pier 1 dito sa Cebu City. Ayon sa Philippine Coast Guard, naging matiwasay ang isinagawang prosesyon sa dagat maliban sa isang insidente kung saan ayon sa PCG, lumubog ang isang pump boat na papadaong na sana malapit sa National Museum of the Philippines, Cebu. Ligtas naman ang mga sakay ng pump boat. Sa Cebu City, maaga pa lang marami ng mga deboto na nakaabang sa pier area at sa kalsada papunta sa Basilica. Sa daungan ng galleon, may 5 grupo ng mga sinulog dancers na nag-alay ng kanilang sinulog dance para sa Batang Jesus. Sa Basilica naman, isinagawa ang reenactment sa first baptism at unang kasal. Ipinakita rin ang pagdala ng Magellan's Cross dito sa Cebu. Samantala, ngayong hapon, kaninang alauna, sinimula naman ang taunang solemn foot procession na sinamahan ng libo-libong mga deboto. Ang foot procession ay sinimulan mula dito sa Basilica at umikot sa mga malalaking kalsada dito sa Cebu City bago bumalik din dito sa Basilica. Samantala, Pia, bukas naman ang highlight ng mga cultural activities ng kapistahan ni Senyor Santo Niño. Iba't ibang mga contingents ang magtatagisan sa sinulog-based at free interpretation category ng taunang Sinulog Grand Parade na gaganapin sa SRP grounds. Mga kapuso, antabayan na din ang live streaming ng GMA Regional TV bukas simula alas 9 ng umaga. Punta lang sa www.gmaregionaltv.com. Itong latest mula dito sa Cebu City. Pit Senyor, Pia. Pit Senyor at daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Hulikam ang pagsabog na yan sa isang gusali sa Washington DC sa Amerika. Agad na rumisponde ang mga naka-duty na bombero sa lugar. At batay sa mga ulat, gas leak umano ang pinagmulan ng pagsabog.
Walang naiulat na nasawi pero may isang nasugatan. Agad na inilikas sa mga batang estudyante sa kalapit na daycare. Naapektuhan din ang pagsabog ng dalawa pang katabing gusali. Mga kapuso, bukod po sa malamig na panahon, may inaasahan pang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulan sa umaga sa Batanes, habang sa gabi naman uulanin ang ilang bahagi ng Mindoro. At sa tanghali naman, makararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Cagayan de Oro, Cotabato, Zamboanga Peninsula at General Santos. Hindi naman inaalis ang tsansang makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, amihan ang umiiral sa Hilagang Luzon habang localized thunderstorm naman ang nakaaapekto sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ginawang mas kaakit-akit para sa mga bata pati na sa mga pets ang May Bunga Rainforest Park sa Pasig City. Silipin natin yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa gitna na nagtataas sa mga gusali sa lungsod, mantakin yung nakukubli pa lang isang pinagmamalaking yaman ng Pasig. Yan ang May Bunga Rainforest Park na mayroon na ngayong version 2.0. Mas pinaganda para raw lalo pang dayuhin. Ang kiddie playland na ito dati raw mabato. Pero ngayon, child-friendly na. Mas okay na yung ganito kasi just in case na madapa yung mga baby, at least hindi sila masasaktan gaano. Kung dati walang maupuan ang mga namamasyal, ngayon nakakapag-picnic na ang mga mag-anak. Marami po magdadala po ng mga sapin, banig. Ngayon po marami na po silang choices na mauupuan. Isa lang si Sam sa mga batang enjoy sa mga swing at slide sa park. Masaya po kasi madaming mga bata, madami ka pong nakikitang masasaya. Bukod sa kiddie park, pinupuntahan din dito ang kanilang pet park dahil gated dito, malaya makakapaglibot ang inyong mga alagang aso. Safe na safe po talaga dito. May mga aso din po talaga kanina na magkakaibigan na rin po sila, lumalapit po sila and friendly po. Ito na yung pinakamalaking public open space, green space na meron tayo. Instead na magpunta ka sa mall, crowded, maraming tao, etc., punta ka na lang sa mga green spaces like this. Pero ang pinakamataong lugar sa park, ang kanilang public pool. 100 pesos lang, 1 to sawa ka nang pwedeng magbabad. 150 pesos naman sa mga hindi taga-Pasig. Sa mga ibang lugar po, mga kasama po mga cottage, mga nasa libo din po, mga 2K, 3K, ganun lang po. Pero pag dito po, nasa hundreds lang po yung gastos po. Mas maganda na may ganito para yung bonding ng pamilya ay hindi sa social media, hindi sa laro sa cellphone or whatsoever. At ito mga physical activities ang pwedeng gawin dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kilig at saya ang buwan namanong hatid ng British rock band na Coldplay para sa kanilang Pinoy fans sa unang araw ng kanilang concert kahapon. Ang isang lucky fan hindi lang nakapunta on stage, hinarana pa ni Chris Martin. May chika si Katadi Bayan. Truly amazing and very magical ang unang gabi ng concert ng Music of the Spheres World Tour ng Coldplay sa Philippine Arena sa Bulacan. Mula sa full production at visuals, energetic crowd, at walang kupas na performances ni na Chris, Guy, Phil, Will, and Johnny. Bonus pa ang interaction dahil all throughout the concert may mga makulay na lobong umiikot at lumilipad sa crowd. Kabilang sa kinanta ng banda, ang Higher Power, Adventure of a Lifetime at Paradise. Nahok na rin sa Coldplay Universe ang ilang celebrities tulad ni Rian Ramos na nag-share pa ng kanyang experience sa Instagram. Gayon din sina Sparkled star Vanessa Peña at beauty queen actress Ariela Arida. Present din sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ang frontman ng banda na si Chris Martin, hindi na iwasang mabanggit ang hebigat na traffic. So much to all of you for coming through the traffic. I think, we've seen some traffic, but I think you have the #1 in the world. So
thank you. Thank you for making the effort to come through all of that to be here. Kumanta rin si Chris ng OPM song na Raining in Manila ng Lola Amor. Siyempre, surreal ang feeling ng Lola Amor na makapag-jamming with Chris Martin. Pero tila wala nang masaswerte pa kay Francis Bartebonia na hindi lang nakasama si Chris on stage. Naka-request at hinarana pa. Nakita kasi ni Chris ang hawak na banner ni Francis. Ang espesyal na kantang napili ni Francis. I decided to request for Everglow kasi alam ko it matters so much or it means so much sa mga Pinoy. Yung pagiging hopeful mo sa buhay, yung kahit nasa parang feeling mo lugmok ka, parang feeling mo down na down ka, meron talagang magpapaliwanag sa'yo. I mean, magbibigay liwanag sa madilim mong buhay. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Kaugnay naman sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa concert ng Coldplay kagabi, sinabi ng Presidential Security Group o PSG na nasa 40,000 ang dumalo sa concert, kaya traffic papunta roon. Malaking banta raw sa seguridad ng Pangulo ang ganitong traffic situation, kaya nagdesisyon sila na gumamit ng presidential chopper. Ito'y para rin daw matiyak ang kaligtasan ng Pangulo at ang dedikasyon nilang unahin ang seguridad sa mga hindi inaasang sitwasyon. Humingi rin sila ng pangunawa kaugnay nito. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At kaugnay pa rin po ng concert ng Coldplay ngayong gabi, may pagbigat ulit ng traffic sa NLEX. Sa labas yan ng Metro Manila na binansagan sa isang pag-aaral na may worst traffic congestion sa daigdig, pero umaalma rito ang MMDA. Mula sa NLEX Balintawak, nakatutok live si Bon Aquino. Bon, gano'n na ba ka-traffic? Ivan, muling ang bumigat ang daloy ng trapiko dito sa NLEX northbound sa ikalawang araw ng concert ng bandang Coldplay sa Philippine Arena. Ang frontman na si Chris Martin may opinyon sa traffic sa Metro Manila. Kanina mag-alas 2 ng hapon, may build-up na mula North EDSA hanggang papasok ng NLEX Toll Plaza. Ngayong gabi ang part 2 ng concert ng Coldplay sa Philippine Arena. At base sa NLEX monitoring as of 1:15 p.m., tinatayang 10 to 20 kilometers per hour na lang ang running speed paglagpas ng Balintawak Toll Plaza patungong NLEX Harbor Link Interchange northbound dahil sa pagtaas ng volume ng mga sasakyan. Kahit si Senador Sherwin Gatchalian, nagreklamo sa social media ng trapiko sa NLEX lalo na pag weekends. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng NLEX pero dati na silang nag-aabiso kapag may malalaking concert na idarao sa Philippine Arena. Nang hinga namin ng komento si MMDA Acting Chairman Romando Artes, sinabi niyang labas na sa kanilang jurisdiksyon ng Philippine Arena. Tingin daw niya halos lahat ng sold-out concert doon ay nagresulta sa matinding traffic. Maliban lang anya sa FIBA Basketball Opening kung saan kasama ang MMDA sa preparasyon at execution ng Traffic Management Plan. Kamakailan lumabas sa TomTom Traffic Index 2023 na sa 387 metro area sa buong mundo, numero 1 ang Metro Manila sa pagkakaroon ng worst traffic congestion. Pero kinukwestiyon ng MMDA ang naturang resulta. Hindi namin alam kung anong methodology ang in-employ ng TomTom. Tingin naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, ang top ranking ng Metro Manila sa mundo pagdating sa traffic ay isa raw hamon hindi lang sa DOTR kundi sa iba pang ahensya para maging malikhain sa paghanap ng pangmatagalang solusyon sa traffic sa Metro Manila. May mga road transport infrastructure projects na raw para mapabuti ang commuter experience habang tinutugunan ng paglala ng traffic sa matataong lugar. Nangako silang pabibilisin ang road projects habang nakikipagtulungan sa mga ahensya sa tulong ng pribadong sektor. At yan muna ang latest mula rito sa NLEX. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Bon Aquino. At yan po ang mga balita ngayong araw ng Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.
Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.